Sa mismong araw ng aming housewarming, ang bahay na pinag-ipunan ko ng 5 taon ay ginawang entablado ng kahihiyan. Sinigawan ako ng hipag ko sa harap ng aming mga bisita, tinawag na kuripot, dahil hindi ko raw maibigay ang pera na kanya na palang ninakaw. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko? Ang mapahiya sa sarili kong tahanan? Ang paligid ay puno ng mga tawa at usapan, ngunit para sa akin, ang lahat ay tila ingay na pilit na sumasakal sa aking lalamunan. Nakatayo ako sa gitna ng aking sala, hawak ang isang tray ng pagkain habang si Catalina, ang aking hipag, ay nakapamewang sa harap ko. Ang mga bisita, mga kaibigan ng kanyang asawa at mga kamag-anak na madalas naming pakainin ay nakatitig sa amin. Wela, ano ba ang bagal-bagal mo? Sabi mo ay bibili ka ng mga mamahaling alak para sa mga bisita natin. Pero bakit ang dala mo ay mura lang? Ang kuripot mo talaga? Sigaw ni Catalina, ang kanyang boses ay umaalingaw sa bawat sulok ng mansyon. Ate, nagastos ko na po ang budget para sa mga kailangan pa sa bahay. Pakiusap, huwag mo naman akong sigawan sa harap ng maraming tao. Pabulong kong sagot. Pilit na pinapanatiling mahinahon ng aking boses, kahit na ang aking mga kamay ay nanginginig na sa tindi ng hiya. Huwag mo akong idahilan sa budget. Ninanakaw mo ba ang pera ni Kian? Kaya pala lagi kang kulang sa budget dahil kinakaltasan mo ang pera ng pamilya namin. Muling sigaw niya mas malakas, mas mapanghusga. Sa sulok ng aking mga mata, nakita ko si Kian, ang aking asawa. Nakatayo lang siya sa tabi ng kanyang ina, si Doña Prudencia, na nakatingin sa akin ng may malamig na paghusga. Hindi siya lumapit, hindi niya ako ipinagtanggol. Si Kian, ang lalaking ipinangako sa akin ng lahat, ay pinili ang katahimikan kaysa sa aking dignidad. Hindi na ako nakatiis. Ang tray na hawak ko ay dahan-dahang inilapag ko sa mesa. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Pumasok ako sa aming kwarto at doon ay tuluyang bumagsak ang aking mga luha. Ang bahay na ito, ang bawat semento, ang bawat pintura, ang bawat kagamitan na binili ko mula sa aking sariling pagtitiis ay unti-unti nang nagiging isang bilangguan. Hindi pa natatapos ang gabi. Habang nagpapalit ako ng damit, ang aking cellphone ay biglang tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Wela, tignan mo ang online banking mo. May bawas na naman na 50,000. At heto ang bayad sa utang ni Catalina na nakapangalan sa'yo. Isang attachment ang kasunod ng mensahe. Isang dokumento ng loan na may pirma ko. Isang pirma na hindi ko kailanman ginawa. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lang pala sila nangungutang. Gumagawa sila ng paraan para ibaon ako sa utang na hindi ko naman kailanman hiningi. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Kian na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga labi ay tikom pa rin. Kian, pakiusap, tignan mo ito. Ginagamit nila ang pangalan ko, wika ko, habang ipinapakita ang aking cellphone. Bumuntong hininga siya, isang tunog na puno ng pagsuko. Wela, huwag mo na lang silang pansinin. Pamilya natin sila. Ayaw ko magkaroon ng gulo. Iyon ang huling tahi na kailangan ko para mapunit ang aking pagtitiwala. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aking asawa ay hindi kakampi. Siya ay isa ring bilanggo ng kanilang kasakiman. Tumingin ako sa kanya. Hindi na may pagmamahal, kundi may matinding pagkaput sa aking sarili dahil sa matagal na pagpapakagago. Ang gabi ay hindi pa tapos. At sa bawat lihim na kanilang itinatago, sisiguraduhin kong sa bawat hibla ng aking katotohanan, ang kanilang mundo ay unti-unting guguho. 0. Isang malaking zero ang bumungad sa akin sa screen ng cellphone ko habang nakaupo ako sa gilid ng kama kinaumagahan. Ang perang pinaghirapan ko sa pananahi at pagtitipid sa loob ng 5 taon, ang pondong dapat ay pambayad sa huling hulog ng aming bahay, ay naglaho na parang bula. Ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang unti-unting pagpiga sa aking puso.
Lumabas ako ng kwarto na tila isang aninong nawala ng direksyon. Sa hapagkainan, dinig ko ang malakas na tawa ni Catalina habang kausap ang kanyang ina. Kumakain sila ng masarap na almusal, mga pagkaing ako ang bumili, sa bahay na ako ang nagpundar. Ate, nasaan ang pera sa savings account natin? Bakit zero na ang balance? Pilit kong kinalma ang boses ko, kahit na ang buong katawan ko ay nanginginig sa galit at takot. Tumingil sa pagsubo si Catalina at dahan-dahang lumingon sa akin. Tinasan niya ako ng kilay. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagkahiya. Wela, aga-aga naman, pera agad ang bukang bibig mo. Masyado kang materialistic. Baka naman nagkamali lang ang bangko, o baka ikaw ang gumastos at nakalimutan mo lang. Hindi ako tanga, ate. Alam ko ang bawat sentimong lumalabas sa account ko. May pumasok na notification sa akin kagabi tungkol sa loan at ngayon wala na ang laman ng savings ko. Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Dito na suminghit si Doña Prudencia, ang aking biyenan. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape ng may diin. Ang tunog nito sa lamesa ay tila isang babala. Wela, hinaan mo ang boses mo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Kung kinuha man ni Catalina ang pera, siguradong para yon sa ikabubuti ng pamilya. Hindi ba't dito rin naman siya nakatira? Utang na loob mo sa amin, na tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang maipagmalaking apelido. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Utang na loob? Ako ang nagtatrabaho araw at gabi. Ako ang nagpapakain sa kanila. Pero ako pa ang may utang na loob? Tumingin ako kay Kian na noon ay kakalabas lang ng banyo. Nakatitig lang siya sa sahig, umiiwas sa tingin ko. Kian, magsalita ka naman. Alam mo ba ito? Tanong ko sa aking asawa. Bumuntong hininga si Kian, hindi tumitingin sa akin. Wela, hayaan mo na muna. Babayaran din naman ni ate yon kapag nanalo na siya sa negosyo niya. Nanalo? Kian, sugal ang ina at tupag ng kapatid mo. Ninanakaw niya ang kinabukasan natin. Muli kong sigaw habang ang luha ko ay nagsisimulang gumulong sa aking mga pisingi. Umalis si Catalina sa hapagkainan nang may pagsuklam sa mukha. Nakakarandi ka, Wela. Napakagulo mong asawa. Sabi niya bago pa balibag na isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng dining room, pinapanood ang aking biyenan na parang walang nangyari habang nagpapatuloy sa pagkain. Ang bawat subo niya ay tila paglamon sa aking danggal. Dahan-dahan akong lumapit sa basurahan sa gilid ng lababo. May nakita akong gusot na papel na hindi maayos na naitapon. Pinulot ko ito at binuksan. Ito ay isang formal na liham mula sa isang financing company. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lang. Ang aking pangalan, Wela Santos, ay malinaw na nakasulat sa itaas. Sa ibaba, nakita ko ang isang pirma. Ang aking pirma. Pero alam ko sa bawat hibla ng pagkatao ko na hindi ko isinulat yon. Isang peking pirma. Isang panggagaya na ginawa ng may masamang intensyon. Ang halaga ng utang ay abot sa 2 milyong piso. At ang collateral ay ang mismong bahay na tinitirhan namin. Nanlamig ang aking mga kamay. Hindi lang pala pangarap ko ang ninanakaw nila. Pati ang bubong sa itaas ng ulo ko ay itinataya na nila sa sugal. Tumingin ako kay Kian na dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Wela, ano yang hawak mo? Tanong niya ng pabulong. Ipinakita ko sa kanya ang papel. Ang aking mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Sino ang pumirma nito, Kian? Ikaw ba ang nagturo sa kanila kung paano gayahin ang sulat ko? Ang katahimikan ni Kian ay naging sagot na hindi ko gustong marinig. Ang bawat segundong hindi siya sumasagot ay tila isang patalim na mas lalong bumaon sa aking likuran. Sa sandaling yon, alam ko na. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan, kundi isang pugad na mga traidor na handa akong ubusin hanggang sa huling patak ng aking dugo.
Ang katahimikan sa loob ng aming silid ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang dokumentong nagpapatunay na ang sarili kong asawa ay mas pinili ang katahimikan kaysa sa aming kinabukasan. Ang bawat hibla ng kurtinang ako mismo ang nagtahi ay tila nanunumbat sa akin. Nagpapaalala sa bawat gabing pinuyat ko para lamang mapaganda ang bahay na ito. Lumapit si Kian. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Sinubukan niyang hawakan ang aking balikat, ngunit mabilis akong umiwas. Ang kanyang haplos, na dati ay nagbibigay sa akin ng lakas, ngayon ay tila yelo na nagpapanigas sa aking sistema. "Wela, please, makinig ka muna!" Pabulong na pagsusumamo ni Kian. Ang kanyang boses ay nanginginig, bakas ang takot na baka ito na ang huling pagkakataon na kakausapin ko siya ng mahinahon. "Ano pa ang pakikinggan ko, Kian? Na alam mo? Na pinanood mo lang ang kapatid mo habang ninanakawan ako? Habang pinapirmahan niyo ako sa isang kasunduang maglulubog sa atin sa utang?" Ang aking boses ay hindi na sumisigaw. Ito ay malamig, tuyo, at puno ng pait. Yumuko si Kian. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang hita. "Umiiyak si nanay, Wela. Sabi niya katapusan na raw ni Ate Catalina. Hinahabol na siya ng mga tauhan ng kasino. Sabi ni nanay, utang na loob ko sa kanya ang buhay ko dahil siya ang nagpalaki sa akin noon mamatay si tatay. Wala akong magawa." Utang na loob? Bahagya akong napatawa ng mapait. Tumingin ako sa kanya, direkta sa kanyang mga mata na puno ng kahinaan. "Kian, ang utang na loob ay hindi binabayaran ng danggan ng asawa mo. Hindi ito binabayaran ng perang pinaghirapan ko habang ikaw ay natutulog. Ang pamilya mo, ginawa akong alila, ginawa akong bangko, at ngayon gusto niyo pang kunin pati ang bubong sa itaas ng ulo ko? Pabayaran din naman ni ate iyon, Wela, nang hako siya." Depensa pa rin ni Kian, bagaman alam niyang wala itong katotohanan. Hindi na ako sumagot. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa basket ng mga bagong labang damit. Sinimulan kong itupi ang mga asul na polo shirt ni Kian, ang mga damit na binili ko para sa kanya noong nakaraang anibersaryo namin. Miest ko ang tahi sa dulo ng manggas, dahan-dahang hinahaplos ang bawat hibla ng tela. Ramdam ko ang kapal ng tela, ang tibay ng sinulid, ngunit sa loob ko, alam kong ang pundasyon ng aming pagsasama ay kasing nipis na lamang ng sapot ng gagamba. Sa bawat tupi ko, tila inililigpit ko na rin ang bawat alaala ng pag-ibig na inakala kong totoo. Ang bawat sakripisyo ko, ang pagtitipid sa sariling luho, ang hindi pagbili ng bagong sapatos para lamang may maipadala sa kanyang ina, lahat ng yon ay nauwi sa wala dahil sa isang maling konsepto ng katapatan. "Wela, mahal kita. Ayoko lang talagang mag-away-away ang pamilya." Muling sabi ni Kian, pilit na humahanap ng simpatya. Itinigil ko ang pagtupi at hinarap siya. "Kian, ang pagmamahal ay may kalakip na respeto. At sa sandaling hinayaan mong saktan ako ng pamilya mo, doon mo pinatunayan na hindi ako ang prioridad mo. Silang pamilya mo, oo. Pero ako ang asawa mo. Ako ang kasama mo sa hirap at ginhawa. Pero bakit pakiramdam ko ako lang ang mag-isang lumalaban?" Bumagsak ang balikat ni Kian. Hindi na siya nakapagsalita pa. Lumabas siya ng kwarto nang hindi man lang ako tinitignan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Isang hudyat na sa gabing ito, tuluyan nang naghiwalay ang aming mga landas kahit nasa ilalim pa kami ng iisang bubong. Dahan-dahan kong kinuha ang aking bagong bili na voice recorder na itinago ko sa ilalim ng aking mga tahiin. Binuksan ko ito. Alam ko na hindi sapat ang luha. Hindi sapat ang pait. Kung gusto kong mabawi ang buhay ko, kailangan ko ng armas. At ang armas na iyon ay ang katotohanang sila mismo ang magbubunyag. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang aking isipan ay gising na gising.
Habang naririnig ko ang mahinang tawanan ni na Catalina at Doña Prudencia sa kabilang kwarto, isang pangako ang binuo ko sa aking sarili. Hindi na ako muling magiging biktima ng kanilang utang na loob. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng aming kusina ay tila walang dalang init para sa nanginginig kong kalamnan. Nagtimpla ako ng kape. Pilit na ginagawang normal ang bawat kilo, habang ang pandinig ko ay nakatutok sa bawat kaluskos sa kabilang panig ng bahay. Hindi na ako ang babaeng bulag sa katotohanan. Ako na ang matalas na mananahin na naghahanap ng bawat punit sa kanilang mga kasinungalingan. Maingat kong isiningit ang maliit na pouch na itinahi ko kagabi sa ilalim ng lamesita sa sala, malapit sa paboritong upuan ni Doña Prudencia. Sa loob nito ay ang voice recorder na nakabukas. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila nakikipagkarera sa takbo ng oras. "Wela, nasaan ang almusal?" sigaw ni Catalina mula sa pasilyo. Pumasok siya sa kusina na tila ba siya ang reyna ng tahanang ito. Nakasuot siya ng bagong sutlang robe, isang bagay na alam kong hindi niya mabibili kung hindi niya ninakaw ang aking ipon. "Nakahain na sa lamesa, ate?" Maikli kong sagot. Hindi ako tumingin sa kanya. Itinuon ko ang pansin sa paghihiwa ng mangga. Ang talim ng kutsil, ay nagsisilbing paalala ng aking determinasyon. "Good. At asikasuhin mo rin ang mga labahin ko mamaya. May lakad kami ni Mama. Kailangan ko ng isusuot." Utos niya habang pabalibag na naupo sa sala. Doon sinalubong siya ni Doña Prudencia. Nagkunwari akong abala sa kusina, ngunit ang buong diwa ko ay nasa recorder. Narinig ko ang mahinang bulungan nila. "Ma, kailangan ko pa ng pera. Malapit na akong makabawi sa sinalihan kong grupo. Kaunti na lang." Pabulong na sabi ni Catalina, ngunit sapat na para marinig ng aparato. "Hinaan mo ang boses mo, baka marinig ka ng asawa ni Kian," sagot ni Doña Prudencia. "Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Kian. Sabi niya ay may natitira pang pera para sa deposit ng apartment na lilipatan sana nila. Kukunin natin yon. Sabihin natin na kailangan para sa maintenance ng bahay na ito." "Pero ma, paano kung magreklamo si Wela? Masyado na siyang nagtatanong tungkol sa account niya." Wika ni Catalina na may halong inis. "Hayaan mo siya. Sino ba siya rito? Isang mananahilang na nakikitira sa pamilya natin. Kung mag-ingay siya, palabasin natin siya ang nagnanakaw sa sahod ni Kian. Sino ba ang paniniwalaan ng mga tao? Ang pamilya natin o ang isang babaeng galing sa wala?" Ang tawa ni Doña Prudencia pagkatapos niyang sabihin yon ay tila lason na dumadaloy sa aking sistema. Nabitawan ko ang kutsilyo. Ang tunog ng bakal sa sahig ay tila isang hudyat ng aking pagkabasag. Hindi ko inakalang ang taong itinuring kong ina ay kayang magplano ng ganong klaseng kasamaan laban sa akin. Ang bawat "wela" anak niya noon ay isa palang patibong. Dahan-dahan akong lumabas ng kusina, pilit na pinapakalma ang aking mukha. "Aalis lang po ako, sagot, para bumili ng sinulid sa palengke." Paalam ko sa kanila. "Sige, siguraduhin mong mabilis ka. Marami ka pang gagawin dito," tugon ni Catalina, nang hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang cellphone. Lumabas ako ng bahay, ngunit hindi ako pumunta sa palengke. Tumayo ako sa kanto, sa ilalim ng puno ng mangga, at doon ay hinayaan kong pumatak ang aking mga luha. Ang bawat hikbi ay may kasamang pait ng pagtataksil. Naisip ko si Kian. Hanggang kailan siya magiging bulag? Hanggang kailan niya hahayaang ubusin ako ng sarili niyang dugo? Makalipas ang isang oras, bumalik ako sa bahay. Ngunit pagtapak ko pa lang sa pintuan, naramdaman ko na ang kakaibang katahimikan. Ang pintuan ng aming kwarto ni Kian ay nakabukas ng malapad. Mabilis akong tumakbo. Papasok. Nanlumo ako sa nakita ko. Ang aming kwarto ay parang dinaanan ng bagyo. Ang mga cabinet ay nakabukas. Ang aking mga tela ay nakakalat sa sahig. At ang aking sewing kit ay nakataob. Sa gitna ng kaguluhan,
Nakatayo si Catalina. Hawak ang aking lumang notebook kung saan ko itinatala ang bawat perang ipinapasok ko at ang mga resibo ng aking mga tahiin. Ano itong hinahanap mo, Wela? Bakit may mga listahan ka rito ng mga utang ko? Tanong ni Catalina. Ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit. Nananalamin ka ba? Akala mo ba ay hindi ko alam na nagmamanman ka? Ate, lumabas ka sa kwarto namin. Wala kang karapatang pakialaman ng gamit ko. Sigaw ko, pilit na inaagaw ang notebook. Itinulak niya ako ng malakas dahilan para mapaupo ako sa tungpok ng aking mga tela. Lumapit si Doña Prudencia sa pinto. Tinitignan ako ng may pandidiri. Sinasabi ko na nga ba? Mapagmalaki ka talaga, Wela. Akala mo ba ay malalamangan mo kami sa sarili naming pamamahay? Kinuha mo na ang pera ko, ate. Pati ba naman ang dignidad ko? Kukunin niyo pa? Wika ko habang pilit na tumatayo. Ang aking kamay ay dahan-dahang gumapang sa bulsa ng aking apron. Tinitiyak kung nandoon pa ang recorder na kinuha ko bago ako umalis kanina. Naramdaman ko ang kaba nang mapansin kong nakatingin si Catalina sa bulsa ng apron ko. May kislap ng hinala sa kanyang mga mata. Ano yang nasa bulsa mo, Wela? Ilabas mo yan. Mabilis siyang sumugot sa akin para kapkapan ako. Sa gitna ng aming pagbubuno, narinig namin ang pagbukas ng pinto ng bahay. Si Kian. Ano nangyayari rito? Sigaw ni Kian, gulat na gulat sa gulo ng kwarto at sa magkatunggaling kalagayan namin ni Catalina. Tumingin si Catalina kay Kian, biglang nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging halimaw ay naging isang biktima. Kian, tulungan mo ako! Itong asawa mo itinatago ang mga dokumento ng pamilya natin. Gusto niya tayong i-report sa barangay. Nanigas si Kian sa kinatatayuan niya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Wela, totoo ba ito? Nagmamanman ka sa pamilya ko? Sa sandaling yon, ang recorder sa bulsa ko ay nagsimulang mag-vibrate. Isang notification na puno na ang memory nito. Ang tunog ng vibration ay tila isang ticking bomb sa gitna ng aming lahat. Ang bawat kislap ng paningin ni Catalina ay tila kidlat na nagbababadya ng isang malakas na unos. Sinubukan niyang muling sunggaban ng bulsa ng aking apron. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis akong umurong at humawak sa likod ni Kian. Ang pag-vibrate ng recorder sa aking hita ay tila isang babala na anumang sandali ay sasabog na ang lahat ng aking pinoprotektahan. Kian, tingnan mo ang asawa mo. Bakit ayaw niyang ipakita kung ano ang itinatago niya? Sigaw ni Catalina, pilit na humihingi ng kampi. Nagnanakaw yan. Baka yan na ang ebidensya na niloloko ka niya. Wela, ano ba talaga ang nasa bulsa mo? Tanong ni Kian. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng pag-aalala, kundi ng pagdududa. Iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ang makita ang lalaking pinag-alayan mo ng buhay na mas pinaniniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa iyong katapatan. Kian, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Ang pamilya mo ang nagnanakaw sa atin. Wika ko, habang ang aking mga luha ay hindi ko na mapigilan. Eto, ang recorder na ito, dito nyo maririnig ang katotohanan. Dahan-dahan kong inilabas ang maliit na aparato mula sa aking bulsa. Ngunit bago ko pa ito maibigay kay Kian, mabilis na sumingit si Doña Prudencia. Hinablot niya ang aking kamay nang may lakas na hindi ko inaasahan mula sa isang matanda. Tama na ang drama, Wela, sigaw ni Doña Prudencia. Kian, huwag kang makinig sa mga imbento ng babaeng ito. Alam mo ba kung bakit siya nagkakaganyan? Dahil siya ang kumuha ng pera na dapat ay pambayad natin sa amortization ng bahay. Nakita ko siya kaninang madaling araw na may kinukuha sa drawer ko. Ano? Hindi totoo yan! Sigaw ko, gulat na gulat sa tindi ng kanilang pagbabaliktad sa katotohanan. At heto pa! Dagdag ni Catalina, sabay pakita ng isang makapal na bundle ng pera na kinuha niya sa ilalim ng aking mga tahiin.
Nakita ko ito sa ilalim ng sewing machine mo kanina habang naglilinis ako. Ito ang perang nawawala sa atin, Kian. Ang asawa mo nag-iipon para iwanan ka. Nanigas ako. Alam ko sa aking sarili na wala akong itinatagong ganong kalaking halaga. Itinanim nila yon. Isang sadyang patibong para magmuka akong kriminal sa harap ng sarili kong asawa. Tumingin ako kay Kian, umaasang makikita ko ang isang bakas ng pagtitiwala. Ngunit ang kanyang mga mata ay napuno na ng galit at pagkadismaya. Wela, bakit? Bulong ni Kian. Ang bawat salita niya ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na bumabaon sa aking dibdib. Lahat ng tiis ko, lahat ng pagpapakumbaba ko sa pamilya ko para lang maging maayos tayo. Tapos ito ang gagawin mo? Kian, planted yan. Maniwala ka naman pakiusap. Pagsusumamo ko, pilit na hinahawakan ang kanyang mga kamay. Umalis ka! Itinulak ako ni Kian palayo. Hindi malakas, pero ang epekto sa aking puso ay tila isang malakas na hampas na nagpabagsak sa akin sa sahig. Hindi ko na alam kung sino ka pa, Wela. Mabuti pa, Kian. Ilabas mo na ang babaeng yan sa kwartong ito. Utos ni Doña Prudencia. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pait. Hindi karapat-dapat ang isang magnanakaw sa loob ng pamilyang ilustre. Dun siya sa bodega sa likod. Dun niya pag-isipan ang lahat ng kasalanan niya. At huwag niyo siyang pakakainin hanggat hindi siya umaamin. Hinila ako ni Catalina sa braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Wala akong nagawa kundi ang magpahila habang ang aking mga mata ay nakapako kay Kian na nanatiling nakatayo at nakatingin sa kawalan. Ang aking asawa, ang aking tanging kakampi, ay pinanood lamang akong itapon na parang basura sa labas ng aming tahanan. Kasabay ng aking paglabas sa main door, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking pagkadurog. Pabalibag na isinara ni Catalina ang pinto ng bodega. Isang madilim, maalikabok at malamig na sulok sa likod ng aming malawak na bakuran. Doon, tanging ang amoy ng lumang kahoy at ang tunog ng patak ng ulan sa bubong na yari sa yero ang aking naging kasama. Napaupo ako sa isang lumang silya. Yakap ang aking sarili habang nanginginig sa lamig. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na piraso ng puting tela, isang scrap mula sa kurtinang itatahi ko, sana para sa aming bagong kwarto. Ito na lang ang natitira sa aking mga pangarap. Dahan-dahan kong kinapa ang recorder sa aking kabilang bulsa. Buti na lang, hindi nila nakuha ito sa gitna ng kaguluhan. Bagamat patay na ang memory nito, alam kong nasa loob nito ang boses ng mga demonyong pilit akong nilalamon. Sa gitna ng dilim at ng tila, walang katapusang ulan. Isang matinding determinasyon ang sumibos sa aking puso. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay nagsisilbing binyag para sa aking pagbabago. Hindi na ako ang mananahi na tahimik na nagtitiis. Ako na ang babaeng gagamit ng bawat hibla ng kanilang kasalanan para tahiin ang kanilang sariling pagkawasak. Dinig ko ang mahinang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas ng gate. Mula sa maliit na siwang ng bodega, nakita ko ang isang anino na may dalang payong. Isang taong hindi ko inakalang darating sa gabing ito. Ang lamig ng semento sa loob ng bodega ay tila gumagapang paakyat sa aking mga buto. Sa labas, ang hagupit ng ulan sa bubong na yero ay tila isang malupit na paalala ng aking kalagayan, isang asawang itinapon, isang mananahin na ninakawan ng sariling pangarap. Yakap ko ang aking mga binti habang nakatingin sa maliit na siwang ng pinto. Doon, sa gitna ng kadiliman, isang anino ang dahan-dahang lumalapit. Narinig ko ang dahan-dahang pag-ikot ng lumang hawakan ng pinto. Hindi ito ang marahas na pagbukas ni Catalina. Ito ay maingat, tila natatakot na makalika ng anumang ingay. Nang tuluyang bumukas ang pinto, sumilip ang liwanag ng isang flashlight at tumambad ang mukha ni Marites, ang dati kong kasamahan sa patahiyan
at ang taong itinuring kong matalik na kaibigan sa labas ng pamilya ilustre. Wela, pakiusap, huwag kang sisigaw. Pabulong na wika ni Marites habang isinasara ang kanyang basang payong. Inabutan niya ako ng isang mainit na pandesyal na nakabalot sa lumang diaryo at isang botelya ng tubig. Anong ginagawa mo rito, Marites? Hindi ba't dapat ay nadiriwang ka rin kasama nila? Ikaw ang nagturo kay Catalina kung paano gayahin ang sulat ko, hindi ba? Ang boses ko ay paos, ngunit puno ng palim na hindi ko kailanman naipakita sa kanya noon. Napayuko si Marites. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang flashlight. Wala, sorry, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Catalina. Alam mo namang kailangan ko ng pera para sa operasyon ng nanay ko. Sabi niya isang pirma lang naman daw at hindi ka naman mawawala dahil asawa mo si Kian. Isang pirma lang? Bahagya akong napatawa. Isang tunog na mas masakit pa sa iyak. Marites, ang isang pirmang iyon ang nag-alis sa akin ng karapatan sa bahay na pinagpaguran ko. Ang pirmang iyon ang naging dahilan para tawagin akong magnanakaw ng sarili kong asawa. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito, Wela. Akala ko ay pamilya kayo. Pagsusuma mo niya habang lumuluhod sa harap ko. Pero may sasabihin ako sa iyo. Noong nakaraang gabi, narinig ko si Catalina na may kausap sa telpon. May kasabwat siyang tagabangko. Yon ang nag-ayos ng lahat ng dokumento para magmukhang legal ang utang. At ang masama pa, plano nilang ibenta ang bahay na ito sa isang developer sa susunod na linggo. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Hindi lang pala sila kontento sa pag-ira sa aking pera. Gusto nilang tuluyang burahin ang bawat bakas ng aking pinaghirapan. Sino ang tagabangko, Marites? Sabihin mo sa akin ng totoo. Inabot sa akin ni Marites ang isang maliit na piraso ng papel. Iyan ang pangalan at ang branch. Wela, kailangan mo ng kumilos. Si Kian, hindi kanya maipagtatanggol dahil hawak ni Doña Prudencia ang lahat ng mana niya. Binantaan siya na tatanggalin sa testamento kapag kinampihan ka. Kinuha ko ang papel, ang bawat letra ay tila nakaukit na sa aking isipan. Sa sandaling yon, ang huling bahagi ng aking pag-aalinlangan ay naglaho na parang uso. Ang sakit na idinulot ng pagtataksil ni Kian ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang pamilyang ito ay nabubuhay sa kasinungalingan at pagkukunyari, gagamitin ko ang tanging bagay na alam kong gawin para ilantad sila. Marites, kailangan ko ang tulong mo. Wika ko habang tinititigan ang mga lumang tahiin sa sulok ng bodega. Dinala rito ni Catalina ang mga mamahaling gown na ipapaayos niya para sa malaking charity gala sa susunod na linggo. Gusto niyang magmukhang alta sa harap ng mga negosyante. Anong balak mo, Wela? Tanong ni Marites na may halong takot. Gusto niyang ayusin ko ang mga gown niya? Sige, aayusin ko. Pero sa bawat tahi, sa bawat burda, at sa bawat lining ng mga damit na yon, itatago ko ang katotohanan. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang humawak sa aking gunting na nakapatong sa silya. Itatahi ko sa loob ng mga damit niya ang mga kopya ng resibo ng utang, ang mga peking dokumento at ang lahat ng ebidensyang nakalap ko. Sa oras na isuot niya yon sa harap ng maraming tao, hindi lang ganda ang makikita nila. Makikita nila ang bawat hibla ng kanyang kasamaan. Pero delikado iyan, Wela. Kapag nalaman nila, wala na akong pakialam, Marites. Wala na akong natitirang mawawala. Putol ko sa kanyang sinasabi. Nakuha na nila ang bahay ko, ang pera ko at ang tiwala ko. Pero hindi nila makukuha ang galing ng aking mga kamay. Ang bawat tusok ng karayom ko simula ngayong gabi ay magiging sandata para sa aking hustisya. Umalis si Marites nang may pangako na kukuha pa siya ng ibang impormasyon. Naiwan akong mag-isa sa dilim, bit-bit ang isang layunin na nagbibigay sa akin ng init sa gitna ng giniginaw na gabi.
Dahan-dahan kong nilapitan ang tumpok ng mga tilang sutla na ipinapagawa ni Catalina. Hinaplos ko ang malambot na tila. Ang tilang dapat sana ay simbolo ng pag-ibig, ngunit na yon ay magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Kinuha ko ang recorder mula sa aking bulsa at pinatunog ang huling bahagi ng usapan ni na Doña Prudencia at Catalina. Ang boses nila ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bodega. Tila mga multong nagpapaalala sa akin na ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pagtitimpi. Bukas, sisimulan ko ang aking disenyo. Isang disenyong hindi para sa kagandahan, kundi para sa katarungan. Ang pamilya ilustre ay titingalain ang bawat tahi ko. Hindi alam na yon na pala ang huling hibla na bibigti sa kanilang mga kasinungalingan. Bawat tusok ng karayom sa manipis na sutla ay tila pagbaon ng put sa aking sariling puso. Sa loob ng madilim na bodega, ang tanging liwanag ko ay ang maliit na bumbilyang nakasabit sa kisame na tila anumang sandali ay kukurap at mamatay. Hawak ko ang gown na isusuot ni Catalina para sa malaking charity gala. Isang napakagandang kulay pilak na kasuotan na may mga nakaburdang kristal. Akala ni Catalina, ang bawat kislap nito ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit sa bawat tahi na ginagawa ko, inililibing ko ang ebidensya ng kanyang pagbagsak. Bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Catalina. Bit-bit ang kanyang pangumutya na tila ba hininga na niya ito? Nakasuot siya ng mamahaling salamin sa mata kahit gabi na, at ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay humahalo sa amoy ng alikabok sa paligid ko. Wela, siguraduhin mong pulido ang pagkaka-repair mo sa hemline na yan. I don't want any loose threads. This is my moment to shine in front of the board of directors. Huwag mo akong ipahiya gaya ng pagpapahiya mo kay Kian sa pagnanakaw mo. Wika niya habang tinitignan ang kanyang mga kuko na bagong gawa. Hindi ako tumingin sa kanya. Nanatiling nakatuon ang aking paningin sa tela. Opo ate, makakaasa kayo na magiging espesyal ang bawat hibla ng damit na ito. Walang sinuman ang makakalimot sa hitsura niyo mamaya. Tugon ko sa boses na walang kahit anong emosyon. Dapat lang, matuto kang maging mapagkumbaba dahil nakikitira ka na lang dito. You should be thankful na binibigyan pa kita ng gawaing may saysay, sabi niya bago tuluyang lumabas at pabalibag na isinara ang pinto. Nang masiguro kong wala na siya, dahan-dahan kong kinuha ang mga plastik na supot na naglalaman ng mga kopya ng resibo mula sa kasino at ang mga dokumento ng utang na may pekeng pirma ko. Gamit ang aking matatalas na gunting, binuksan ko ang lining ng gown, ang nakatagong bahagi sa pagitan ng tela at ng matigas na tahi sa loob. Isiningit ko ang mga manipis, ngunit matitibay na kopya sa loob ng bawat panel ng palda. Itinahi ko ang mga ito gamit ang invisible thread, isang teknik na ako lang ang bihasa sa buong patahian ni Marites. Habang nagtatahi ako, naramdaman ko ang hapdi ng aking mga daliri. Isang patak ng dugo ang gumulong mula sa aking hintuturo at tumama sa puting lining ng damit. Ang maliit na pulang marka ay mabilis na kumalat sa tela, tila isang sumpa na nananawagan ng hustisya. Ang dugo ko ang nagbayad sa bawat kagamitan sa bahay na ito, at ang katotohanan ang maniningil sa kanila. Pumasok si Kian sa bodega, may dalang plato ng pagkain. Mukhang pagod siya. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Inilapag niya ang pagkain sa ibabaw ng aking sewing machine. Wela, kumain ka muna. Ilang gabi ka na ring hindi natutulog ng maayos dyan, mahina niyang sabi. Tumingin ako sa kanya, tinitimbang kung may natitira pa bang puwang ang pag-ibig sa gitna ng kanyang pananahimik. Kian, bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ako pinapakain dito sa bodega habang ang pamilya mo ay nagpapakasasa sa kwarto natin? Bakit hindi mo kayang sabihin sa kanila na sapat na ang lahat ng pananakit nyo? Umiwas siya ng tingin. Please, Wela, huwag na nating pag-usapan yan. Ginagawa ko lang ang makakabuti para sa ating lahat. Kapag natapos na ang gala ni ate, baka lumambot na ang puso ni nanay at pabalikin ka na sa loob. Ang makakabuti para sa lahat?
o ang makakabuti para sa'yo? Kian, hindi mo ako pinoprotektahan. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mong takot na mawala ng manawi ka ko habang muling ibinabao ng karayom sa tela. Hindi na sumagot si Kian at dahan-dahang lumabas. Ang kanyang bawat yabag sa damuhan ay tila paglayo ng bawat pangarap na binuo namin. Hindi ko kailangan ng pagkain niya. Ang kailangan ko ay ang lakas na tapusin ang disenyong ito. Ipinagpatuloy ko ang aking gawain hanggang sa magmadaling araw. Ang bawat tahi ay may kasamang dasal na sana ay hindi ito mapansin ni Catalina habang isinusukat niya ang damit. Inilagay ko rin ang maliit na voice recorder sa loob ng decorative pouch na nakakabit sa baywang ng gown. Isug recorder na nakaset na mag-play sa gitna ng programa sa pamamagitan ng remote control na ibinigay ni Marites. Pagsapit ng umaga, dumating si Catalina upang kunin ang gown. Isinuot niya ito at humarap sa malaking salamin na dinala niya sa bodega para lang asarin ako. Ang gown ay lapat na lapat sa kanyang katawan. Ang kulay pilak na tela ay kumikinang sa bawat galaw niya. Hindi niya nararamdaman ang bigat na mga papel na nakatago sa loob ng kanyang palda. Perfect. You actually did a good job for once, Wela. This is why Kian married you. You're useful with your hands. Too bad you didn't use them to stay honest, nakangisi niyang sabi habang hinahaplos ang laylayan ng damit. Mumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Tama ka, ate. Napakakapakipakinabang ng aking mga kamay. At mamaya, mararamdaman mo kung gaano kahigpit ang kapit ng bawat tahi na nilikha ko para sa iyo. Pagkalis ni Catalina, naiwan akong mag-isa sa gitna ng bodega. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng kalyo at maliliit na sugat mula sa karayom. Ang disenyo ng katarungan ay tapos na. Ang tanging kailangan ko na lang gawin ay ang manood habang ang bawat hibla ng kanilang kasinungalingan ay unti-unting napuputol sa harap ng buong mundo. Narinig ko ang tunog ng bisina ng kanilang sasakyan. Ang pamilya Ilustre ay paalis na patungo sa gala. Kinuha ko ang aking lumang itim na jacket at ang invitation card na palihim na kinuha ni Marites para sa akin. Oras na para lumabas sa dilim at harapin ang liwanag ng katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng bodega matapos umalis ng pamilya Ilustre ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa aking paghinga. Ngunit hindi ang dilim ang nagpabigat sa aking kalooban, kundi ang boses ng aking 5 taong gulang na anak na si Toby. Kanina bago sila umalis, narinig ko ang mahina niyang paghikbi sa labas ng pinto ng bodega. Sinubukan niyang lumapit sa akin, bit-bit ang kanyang paboritong laruan, pero mabilis siyang hinila ni Doña Prudencia sa braso. Huwag kang lalapit sa nanay mong magnanakaw, Toby. Dun ka sa kwarto mo. Magpasalamat ka at pinapatirapan namin kayo rito kahit na dinunghisan ng nanay mo ang pangalan namin. Ang matalim na boses ng aking biyenan ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang bawat salitang iyon ay tila mga latigo na humahagupit sa aking puso. Masakit na itapon ako sa bodega, pero ang lasunin ang isipan ng aking sariling anak laban sa akin ay isang kasalan ng hindi ko kailanman mapapatawad. Nakita ko sa maliit na siwang ng pinto ang mukha ni Kian habang naggaganap yon. Nakatayo lang siya, nakatingin sa kanyang anak na kinakaladkad palayo at sa kanyang asawang nakakulong sa bodega. Doon ko nakita ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Ang kislap ng katotohanan at ang pait ng pagsisisi. Makalipas ang 1 oras, habang naghahanda na ako para sundan sila sa gala, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega. Inakala ko na si Catalina yon para muling manginsulto, pero ang bumungad sa akin ay si Kian. Basang-basa siya ng pawis at nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya nakasuot ng barong na panggala. Suot niya ang kanyang lumang t-shirt na pambahay. Wela, patawarin mo ako, pabulong niyang wika habang lumuluhod sa harap ko sa maduming semento. Tama ka, hindi ko na kayang sikmuraing makita ang anak natin na umiiyak dahil sa mga kasinungalingan ni nanay at ate.
Nakita ko kung paano nila itago ang laptop ni ate kanina bago sila umalis. Wela, totoo ang sinasabi mo. Ninanakaw nila ang lahat sa atin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, pero pinigilan ko ang aking luha. Na yun mo lang ba nakita, Kian? Na yung pati ang anak mo ay sinasaktan na nila? Tanong ko sa boses na puno ng pagod. Mabilis na umiling si Kian at inabot sa akin ang isang maliit na device, ang cellphone ni Doña Prudencia na naiwan nito sa study room sa pagmamadali. Alam ko ang password ni nanay. Kinuha ko ang mga screenshots ng mga usapan nila ni ate tungkol sa paglilipat ng pondo at ang pangalan ng developer na bibili ng bahay natin. Wela, kailangan nating pigilan ito. Hindi ko hahayuang mawala ng tahanan ng anak ko dahil sa kasakiman nila. Kinuha ko ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang bawat screenshot ay tila mga piraso ng isang puzzle na sa wakas ay nabuo na. Malinaw ang plano. Ibebenta nila ang bahay sa susunod na araw at lilipat si Catalina patungong Macau para takasan ang kanyang mga utang sa kasino habang maiiwan kaming walang matitirhan. Kian, kailangan nating pumunta sa gala. Ngayon din, wika ko habang mabilis na isinisilid ang cellphone sa aking bag. Pero Wela, bawal ka ron. Pinalalabas nila sa lahat ng kakilala natin na nasa mental hospital ka o kaya ay nagtago dahil sa kahihiyan, babala ni Kian. Hayaan mo silang mag-isip ng gusto nila. Ang disenyo ng katarungan ay nakatago sa mismong gown na suot ni Catalina ngayon. Kailangan ko lang ng access sa sound system at sa projector ng hotel. Kian, ito na ang huling pagkakataon para patunayan mo na mas mahalaga kami sa iyo kaysa sa maling utang na loob na yan. Direkta kong sabi sa kanya. Tumayo si Kian ng tuwid at hinawakan ang aking mga kamay. Sasamahan kita. Ako ang magdadala sa iyo sa loob. Alam ko ang service entrance ng hotel dahil doon ako dati nag-part-time. Wela, gagawin ko ang lahat para maibalik ang dignidad mo. Dahan-dahan kaming lumabas ng bodega. Ang ulan ay tumigil na, pinalitan ng malamig na simoy ng hangin na tila nagbibigay sa amin ng basbas. Pumunta muna kami sa kwarto ni Toby. Nakita namin siyang natutulog na may bakas pa ng luha sa kanyang mga pisini. Hinalikan ko siya sa noo at bumulong ng isang pangako. Babalik si nanay, anak. At pagbalik ko, wala nang makakasakit sa atin sa loob ng sarili nating tahanan. Sumakay kami sa lumang sasakyan ni Kian. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa Marangyang Hotel kung saan gaganapin ang gala, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Hindi ito ang katahimikan ng galit, kundi ang katahimikan ng dalawang taong naghahanda para sa isang malaking labanan. Hawak ko ang remote control ng recorder na itinahi ko sa pouch ni Catalina. Alam ko na sa sandaling pindutin ko ito, wala nang balikan. Ang pamilya Ilustre ay titingalain sa entablado. Hindi alam na ang bawat hakbang nila ay patungo na sa sarili nilang bitag. Wela, handa ka na ba? Tanong ni Kian habang pumarada kami sa madilim na bahagi ng parking lot ng hotel. Tumingin ako sa kislap na mga ilaw ng hotel na sumasalamin sa aking mga mata. Handa na ako, Kian. Oras na para marinig ng buong mundo ang katotohanang pilit nilang ibinaon sa dilim. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng Marang, yang hotel, ay tila pagtapak sa isang mundong hindi kailanman naging akin. Ang lamig ng aircon ay humahaplo sa aking balat, isang matinding kaibahan sa malagkit na init at alikabok ng bodega na naging kulungan ko sa loob ng ilang gabi. Sa tulong ni Kian, nakalusot kami sa service entrance, dumaan sa pagitan ng mga abalang waiter at tumpok-tumpok na mga kagamitan sa kusina. Kian, dito ka na lang muna. Kailangan ko makalapit sa control booth sa gilid ng stage. Pabulong kong wika habang inaayos ang aking itim na jacket na nagtatago sa aking simpleng suot. Mag-iingat ka, Wela. Kapag nakita ka ni nanay, siguradong gagawa sila ng eksena. Hahanap ako ng paraan para makausap ang head of security.
Baka sakaling makumbinsi ko silang itigil ang anumang tangkang pagpapalabas sa'yo mamaya. Sagot ni Kian bago kami pansamantalang naghiwalay. Naglakad ako patungo sa madilim na bahagi ng ballroom sa likod ng malalaking kurtinang pelus. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang pamilya ilustre. Naroon si Doña Prudencia, nakaupo sa gitna ng mga board members ng kanilang kumpanya. Nakasuot na mga alahas na kumikinang sa bawat galaw niya. At sa gitna ng atensyon, nakatayo si Catalina. Ang gown na itinahi ko para sa kanya ay tila isang balat ng ahas na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Bawat kislap ng mga kristal ay tila nanunuya sa akin. Nakita ko siyang humahawak sa kanyang decorative pouch, ang pouch na naglalaman ng recorder na hawak ko ang kontrol. Nakangiti siya sa harap ng mga camera, bawat tawa niya ay puno ng kayabangan. Tila ba siya ang pinaka-inosente at pinakamatagumpay na babae sa buong silid. Oh, it was a long journey. But our family business remains strong because of our dedication to integrity. Narinig kong wika ni Catalina sa isang reporter na kumakausap sa kanya. Too bad Kian's wife couldn't be here tonight. She's having some personal issues. You know how it is when people can't handle the pressure of being part of a high-profile family. Kumulo ang aking dugo sa narinig. Hanggang sa huling sandali, ginagamit pa rin nila ang pangalan ko para magmukhang malinis. Dinama ko ang maliit na remote control sa loob ng aking palad. Ang bawat daliri ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sabik na tapusin na ang dula-dulaang ito. Nagsimula ang programa. Ang MC ay umakyat sa stage at inanunsyo ang pangalan ni Catalina para sa isang special recognition. Tumayo si Catalina nang may peking pagpapakumbaba, inayos ang laylayan ng kanyang gown na lalong nagpatingkad sa kislap ng pilak na tela. Habang naglalakad siya pa kyat sa entablado, naramdaman ko ang paghinto ng oras. Ito na ang sandali na ang bawat tahi ko ay magsisilbi ng patibong. Magandang gabi sa inyong lahat. This recognition is not just for me, but for my mother and my brother Kian, who stayed loyal to our family values despite the betrayals we faced recently. Panimula ni Catalina habang nakahawak sa podium. Dahan-dahan kong pinindot ang button sa aking remote. Sa una, tila walang nangyari. Ngunit makalipas ang ilang segundo, isang mahinang static sound ang narinig mula sa mga speaker ng ballroom. Nagtaka ang technical crew, pero bago pa nila ito maayos, ang boses ni Doña Prudencia ay biglang umalingaw-ngaw sa buong silid, malakas, malinaw at puno ng put. Hayaan mo siya. Sino ba siya rito? Isang mananahilang na nakikitira sa pamilya natin. Kung mag-ingay siya, palabasin natin siya ang nagnanakaw sa sahod ni Kian. Naniga si Catalina sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila isang rebultong gawa sa asin. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay napatayo sa gulat. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sinunod kong i-trigger ang signal para sa projector system na kanina ko pa sinabo ay sa tulong ng isang technician na dating pinagmalasakit ni Marites. Ang malaking screen sa likod ni Catalina ay biglang nagpalit. Hindi na ang logo ng charity gala ang naroon, kundi ang mga screenshots mula sa cellphone ni Doña Prudencia. Ang mga usapan tungkol sa pagbebenta ng bahay, ang mga dokumento ng loan na may peking pirma ko, at ang mga resibo ng kasino na may pangalan ni Catalina. Ang gulo ay mabilis na kumalat. Ang mga board members ay nagsimulang magsigawan, hinihingi ang paliwanag. Si Doña Prudencia ay pilit na tumatayo para tumakas, pero hinarang na siya ng mga pulis na kanina papalihin na tinawagan ni Kian. Nakita ko si Catalina na pilit na hinahatak ang laylayan ng kanyang gown, tila ba gusto niyang itago ang sarili sa loob nito? Ngunit sa bawat galaw niya, naramdaman ko ang pagkapunit ng isa sa mga hidden panels na itinahi ko. Ang mga kopya ng resibo ng utang na isiningit ko sa lining ay nagsimulang mahulog sa sahig ng entablado.
mga puting papel na nagkalat sa paligid niya, tila mga balahibong nalagas mula sa isang ibong mandaragit. Lumabas ako mula sa likod ng kurtina at dahan-dahang naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Wala na ang jacket ko. Suot ko ang aking simpleng damit. Ang mga kamay ko ay nakataas, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagpapakita na ang katotohanan ay wala ng kinatatakutan. Ate Catalina, wika ko sa boses na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Mukhang may nalimutan kayong tahiin sa inyong mga kasinungalingan. Ang mukha ni Catalina ay napuno ng matinding galit at desperasyon. Susugurin niya sana ako. Ngunit bago pa siya makahakbang pababa ng entablado, 2 opisyal ng pulis ang humawak sa kanyang mga braso. Sa gitna ng kislap ng mga kamera at ng hiyawan ng mga tao, ang reyna ng pamilya Ilustre ay tuluyan ng bumagsak. Tumingin ako kay Kian na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Tumango siya sa akin, isang tanda na sa wakas, ang aming laban ay nagtagumpay. Ngunit habang pinapanood ko ang pagkaladkad kay Catalina at Doña Prudencia palabas, naramdaman ko ang isang kakaibang hapdi sa aking dibdib. Ang bawat piraso ng ebidensya na nagkalat sa sahig ay paalala na sa pagitan ng pera at pamilya, may mga taong mas piniling manira kaysa magmahal. Wela, sigaw ni Donna Prudencia habang nilalagpasan ako ng mga pulis. Hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin kong wala kayong natataguan. Mumiti ako ng mahinahon at tiningnan siya ng diretsyo sa mga mata. Tapos na ang lahat, Doña Prudencia. Ang bahay na pinagpundaran ko ay hindi na kailanman magiging mitsa ng inyong kasakiman. Habang papalabas ako ng hotel, kasama si Kian, Tumanaw ako sa langit. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot mawala. Hawak ko na ang bawat hibla ng aking kinabukasan at sa pagkakataong ito, ako na ang magdidikta kung paano ang susunod na disenyo ng aking buhay. Model 1356. Thinking. Thoughts expand to view model thoughts. Cabanata 11, ang bagong simule. ang bawat kahon na inilalabas namin mula sa mansyon ng mga Ilustre ay tila pagtanggal ng isang mabigat na tinik na matagal na bumaon sa aking dibdib. Hindi ko dinala ang mga mamahaling kagamitan o ang mga dekorasyong binili mula sa perang ninakaw ni Catalina. Ang tanging bitbit ko ay ang aking matandang sewing machine, ang aking mga anak, at ang natitirang tiwala sa aking asawa. Ipinagbenta namin ang malaking bahay upang mabayaran ang mga utang na iniwan ng pamilya Ilustre. At ang natirang halaga ay ginamit namin upang makapagsimula sa isang payak ngunit malinis na bungalow sa dulo ng bayan. Wela, ayos na ba ang mga gamit sa kusina? Gusto mo bang ako na ang mag-ayos ng mga mabibigat na rack dito sa shop mo? Tanong ni Kian habang napupunas ng pawis. Suot niya ang kanyang lumang t-shirt at maong, malayo sa imahe ng isang anak mayaman na sunod-sunuran sa ina. Ayos na yon, Kian. Salamat. Dito mo na lang ilagay ang mannequin sa tabi ng bintana para masinaga ng araw. Sagot ko habang maingat na inilalatag ang isang puting tela sa aking lamesa. Pinatmasdan ko ang paligid ng aking bagong shop. Maliit lang ito, bahagi ng aming bagong bahay na ginawa naming talyer. Sa labas, may maliit na karatula na nakasabit. Wela's Bridal Care. Binubuo ang mga pangarap, tinatahi ang katotohanan. Hindi na ako sa madilim na bodega nagtatrabaho. Ngayon, ang bawat tusok ng aking karayom ay sinasabayan ng awit ng mga ibon sa labas at ng halakak ni Toby na naglalaro sa maliit naming garden. Lumapit si Kian sa akin at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Alam kong hindi pa sapat ang ilang buwan para mabura ang lahat ng pait. Pero nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng chance na patunayan ang sarili ko. Nakausap ko na ang lawyer kahapon. Tuloy ang kaso laban kay Ate Catalina para sa falsification of documents. Kahit masakit para kay nanay, kailangang harapin ni ate ang batas. Huminga ako ng malalim,
Dinarama ang katahimikan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Kian, ginagawa natin ito hindi para maghigante, kundi para magtakda ng ranhis. Boundaries. Hindi na pwedeng gamitin ang salitang pamilya para manapak ng ibang tao. Ang utang na loob ay may hangganan kapag ang kapalit na ay ang sarili nating dignidad. Tumango si Kian, bakas ang seryosong determinasyon sa kanyang muka. I promise, Wela. No more secrets, no more being weak. Tayong tatlo na ang prioridad ko. Sa susunod na linggo, magsisimula na ako sa bagong trabaho ko sa logistics company. Simple lang ang sahod pero at least galing sa sariling pawis at walang sinasaktang tao. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa aming pag-uusap. Isang babaeng may dalang luma at punit na wedding dress ang pumasok. Mukha siyang balisa at puno ng lungkot ang mga mata. Narinig ko po na kayo raw ang pinakamagaling mag-ayos na mga sirang damit dito sa Laguna. Pamana pa po ito ng nanay ko, pero nasira ng mga daga habang nakatago sa bodega. Kaya niyo pa po bang isalba ito? Tanong ng babae sa boses na tila nawawala na ng pag-asa. Kinuha ko ang damit mula sa kanya. Hinaplos ko ang lumang tela, dinarama ang bawat himaymay nito. Sa bawat punit, nakikita ko ang sarili ko noong mga gabing nakakulong ako sa bodega ng mga ilustre. Ngunit tulad ng telang ito, naniniwala ako na walang hindi kayang ayusin kung may sapat na tiyaga at pagmamahal. Kayang-kaya natin itong ayusin, ma'am? Huwag kayong mag-alala. Gagawin nating mas matibay ang bawat tahi nito para hindi na muling mapunit. Wika ko habang nakangiti ng tapat sa kanya. Nang makaalis ang customer, naupo ako sa harap ng aking sewing machine. Inumpisahan ko ang pag-ikot ng gulong nito. Ang tunog ng makina ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. Isang ritmo ng paglaya at pag-asa. Napatingin ako sa aking mga kamay. Puno pa rin ang mga ito ng kalyo. May mga bakas pa ng maliliit na sugat mula sa mga nakaraang gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng pagiging alila. Ito ay mga marka ng isang babaeng marunong lumaban at marunong bumangon. Naisip ko sina Doña Prudencia at Catalina na ngayon ay nahaharap sa mga pagdinig sa korte. Hindi ko na nararamdaman ang matinding galit na tila apoy sa aking dibdib noon. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na kapayapaan. Ang karma ay hindi kailangang madaliin. Ito ay kusang dumarating kapag ang katotohanan ay pilit na ibinabaon. "Nanay, laro na tayo!" Sigaw ni Toby habang tumatakbo papasok sa shop, dala ang kanyang mga blocks. "Sandali lang, anak. Tatapusin lang ni nanay ang unang tahi para sa pangarap ng ibang tao." Sagot ko habang hinahalikan siya sa noo. Tumingin ako kay Kian na abala sa pag-aayos ng aming maliit na porch sa labas. Marami pa kaming dadaanang hirap, marami pang kailangang buuin na tiwala. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na sa wakas nasa tamang tahanan na ako. Isang tahanan na hindi gawa sa ginto o karangyaan, kundi gawa sa respeto, katapatan at pag-ibig na may ranhis. Dahil ang tunay na ganda ng isang buhay tulad ng isang wedding dress ay wala sa mahal ng tela, kundi sa tibay ng bawat tahi na nagbubuklod dito. At sa bawat hibla ng aking bukas, sisiguraduhin kong ang kabutihan ng aking puso ay hindi na kailanman muling magiging kasangkapan para sa kasakiman ng iba. Ang sikat ng araw sa aming maliit na beranda ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa akin na sa wakas tapos na ang mahabang taglamig ng aking buhay. Hindi na amoy alikabok at lumang gamit ang nalalanghap ko, kundi ang halimuyak na mga sariwang sampagwita na itinanim ni Kian sa paligid ng aming bagong bakuran. Sa loob ng aking shop, ang bawat piraso ng tela ay maayos na nakatiklop, naghihintay na maging bahagi ng isang bagong kwento. "Wela, heto na ang kape mo. Ibinili rin kita ng paborito mong kakanin sa kanto." Wika ni Kian habang dahan-dahang inilalapag ang merienda sa aking lamesa.
Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting wala ng halong pag-aalinlangan. Salamat, Kian. Handa na ba ang mga gamit mo para sa trabaho bukas? Tumango siya at naupo sa aking tabi. Handa na. Alam mo, Wela, sa bawat pag-uwi ko rito sa maliit nating bahay, mas nararamdaman ko ang tunay na yaman. Wala tayong mansyon, pero wala rin tayong mga sikretong sumasakal sa atin. Nabalitaan namin kamakailan ang hatol ng korte. Si Catalina ay napatunayang nagkasala sa falsification of documents at kailangang magsilbi sa loob ng ilang taon. Si Doña Prudencia naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment matapos maubos ang kanilang natitirang ari-arian sa pagbabayad ng mga abogado at multa. Marahil ang pinakamabigat na parusa para sa aking biyenan ay ang mawala ang kanyang danggal at ang titulun niya na tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng halaga noon. Natawad ko na ba sila? Marahil. Pinili kong bitawan ng lason ng galit hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulog ang pagbabalik sa dati. Natutunan ko na ang pag-ibig na walang ranhis ay hindi tunay na pag-ibig, kundi isang paanyaya para sa pang-aabuso. Sa pagkakataong ito, ang pinto ng aming tahanan ay mananatiling bukas para sa mga taong marunong rumespeto, ngunit nakasara na ng mahigpit para sa mga taong nais lamang kumuha. Nahanap ko na ba ang tunay na kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa laki ng iyong savings account o sa ganda ng iyong bahay. Matatagpuan ito sa gabi kapag nakakatulog ka ng mahimbing dahil alam mong wala kang tinatapakang tao. At sa umaga kapag gumigising kang may layunin. Ang kapayapaan ko ay ang boses ni Toby na nagtatanong kung ano ang ulam at ang kamay ni Kian na laging handang tumulong sa bawat tahi ng aking buhay. Ang aral na nais kong iwanan sa bawat hibla ng aking kwento ay simple. Ang kabutihan ay isang kayamanan. Ngunit huwag itong hayaang maging kasangkapan para sa kasakiman ng iba. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kahaba ang kanyang pagtitiis, kundi sa kung paano niya nagagawang itayo ang sarili niyang ranhis at protektahan ang kanyang sariling halaga. Dahan-dahan kong kinuha ang gunting at pinutol ang huling sinulid sa wedding dress na aking nirestore. Ang damit na dati ay punit-punit at mukhang wala ng pag-asa. Nayon ay muling kumikinang at handa ng gamitin sa isang bagong panimula. Tulad ng damit na ito, ang buhay ko ay muling nabuo. Mas matibay, mas maganda, at sa pagkakataong ito, hindi na kailanman muling mapupunit. Tumayo ako at niyakap si Kian habang pinagmamasda namin ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Isang paalala na sa bawat pagtatapos ng isang masakit na kabanata, laging may bagong umagang darating na puno ng pag-asa. Tapos na ang dula ng kasinungalingan. Sa wakas, malaya na kami.